Morning mga kapadyak sa kasaysayan. Dito nga pala tayo ngayon sa may Paco Park. Pero bakit nga pala ako nandito? I-feature ko ba yung Paco Park? Hindi. Nandito ako dahil sa taong ito. Ito tayo sa General Luna Street. Ngayon, tatanungin nyo, ano nga palang ginagawa mo dyan? Ano bang gagawin mo? Well, papadyakan lang natin ngayon yung mga lugar kung saan merong mga remarkable importance or mga importanteng lugar sa buhay ni Antonio Luna. At marahil, pati na rin sa pamilya niya, katulad ng kay Juan Luna. Ngayon, hahanapin natin ang bahay niya, kung saan siya pinanganak. At also, kung saan din siya nag-aral, yung mga formative years niya. So, samahan niyo ako ha. Ciao. So, dito muna tayo dadaan papunta sa Paura. Wala doon sa General Luna Street. Pupunta tayo ngayon sa Walled City of Intramuros. Doon natin malalaman kung ano mga naging karanasan sa buhay, and at the same time mga lugar kung saan naglakad, lumaki at nag-aral si Antonio Luna. Diretso tayo ng Paura hanggang Rojas Boulevard. So nandito tayo ngayon along Rojas Boulevard, yung inner lane dito na para siyang service road. Tapos papunta na tayo ng Intramuros. Mamaya sa Intramuros, bibigyan ko kayo ng mga konting kaalaman tungkol sa ating bayani na si General Antonio Luna. So nandito na tayo, papunta na tayo sa Intramuros from kilometer 0. Ngayon dadaan tayo rito sa bike lane. Pero grabe, no? Napakaganda talaga ng Intramuros. And to think, itong side na to, ito yung side facing sa dagat. Dagat dati yan, eh, no? So sa mga magra-ride dito sa Intramuros, dito kayo sa bike lane. Alalay nga lang dahil may mga naglalakad din naman dito. Medyo malubak, pero kung mountain bike naman, ayos lang. Morning. Excuse me, sir.
Welcome to Walled City of Intramuros. Oops. Saan tayo dadaan? Dun sa may kabila, yan yung Manila Cathedral. Pero hindi yan ang pupuntahan natin ngayon dito. Pupuntahan natin yung isa lugar kung saan naging importante kay Antonio Luna. Pupuntahan natin kung saan siya unang nag-aral. At dito rin natin umpisahan ang kwento at ilang mga impormasyon tungkol kay Antonio Luna dito sa kanyang unang eskwelahan, ang former Ateneo de Manila. Yan. So as you can see, former site ng Ateneo de Manila. Though nag-aral naman siya sa bahay nila under sa isang maestro Intong. At ang una niya nakabisado na libro ay ang Doktrina Kristiyana. Ngayon, nung natapos na siya sa pag-aaral under kay Maestro Intong, dito siya unang nag-aral. Na kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Arts noong 1881. Sa ngayon, parang malaking parking lot na lang ito. Nakakalungkot isipin na sayang, pero kung sana na-preserve yung building dito, napakaganda siguro nito at marami tayong matututunang kasaysayan. Pero sadly, isa na lang siya ngayong parking lot. Now, sabi ko kanina nung nadaanan natin yung kaibigan ni Antonio na si paring Jose Rizal, meron silang nakakatawang alitan noon na kung tutuusin hindi naman siya ganun talagang nakakatuwa dahil halos magpatayan na yung dalawa. Dahil itong si Rizal at si Antonio ay nag-agawan dahil sa chicks. Ganun talaga siguro pag nagkita ang isang matinding bigote at ang isang chick boy na one-sided at nagkagusto sila sa isang babae. Nagkataon ang babaeng yun ay si Nelly Busted. Ngayon si Nelly Busted, sabi nila yung babaeng muntikan ng pakasalan ni Jose Rizal. Ganong katindi yung babae. Isipin mo magpapatayan yung dalawa para lang dun. Now, knowing ang ating bida ngayon sa araw na to na si paring Antonio ay kilala sa pagiging not so patient at sabihin na natin bilis uminit ang kanyang ulo. Hinamon niya ng duelo si Jose Rizal dahil nung una, ang una nagkagusto talaga daw nun si Luna Tinanong pa niya si Rizal kung gusto niya si Nelly. Sumagot naman si Rizal na hindi, pero alam naman natin si paring Joe,
Basta chicks, matindi rin yun. Nagkaroon sila ng love triangle na umabot sa paghahamonan ng duelo. To think yung dalawang yun nag-aral din dito sa lugar na to. Ay naku talaga. Minsan talaga yung mga bayani natin, tao pa rin sila eh. Aside sa mga magagandang mga ginawa nila, mga nasasabi nating kabilib-bilib, mga tao pa rin yan na umiibig, nasasaktan, nagseselos, tulad ng ating kaibigan at general na si Antonio Luna. Yan, ikutin natin. So ito na yung Ateneo, yung lugar kung saan nag-aral yung ating bayani at bida ngayon, pinakamatinding bigote ng revolusyon na si pareng general kumpare ko talaga yun, General Antonio Luna. Ngayon mabalik tayo dun sa duelo. Napigilan lang yung duelo na yun ng kanilang mga kaibigan sa Europa. Mabuti na rin, kasi paano kung naglilaban talaga yung dalawang yun. So sa mga gustong pumunta rito sa old site ng Ateneo, nandito lang siya sa gilid ng Anda at Arzobispo Street sa Intramuros. Pero sa tingin ko itong mga bato na to, kasama to sa mga unang pundasyon noon, ano? Saan kaya ang kantin nila dito noon? Saan kaya sila kumain? Ngayon, after 1881, nung siya ay nakatapos ng Bachelor of Arts dito, nag-aaral pa siya ulit. Ganun siya katalino. Higit sa pagiging matapang, matalino din siya at mahilig siya mag-aral. So pupuntahan natin yung lugar na yun. Alright? Kaya samahan nyo ako. So nung matapos siya dito sa Ateneo, saan siya ulit nag-aral? Pupuntahan natin yun. Actually, mga ilang lakaran lang naman mula rito yun. Dahil noon, ang lahat ng mga eskwelahan ay nasa loob ng Intramuros. Kung isa kang mayamang, ilustrado, bago ka mag-aral sa Madrid, dito ka muna mag-aaral. Pupuntahan natin yun. Napakaganda rin talaga dito sa Intramuros sa loob. Kasi napakarami mong makikitang lumang bahay. Hindi naman siya lumang-luma na. Ngunit nakita mo kung saan nakatayo minsan ang mga historical na buildings. Biaterio.
medyo nahirapan akong hanapin yung Old University of Santo Tomas. Dahil pinuntahan ko yung plaza ng Santo Tomas, which is yung nandoon na dinaanan natin malapit sa Colegio de Santa Rosa. Ngunit ayon sa ating research, nandito na tayo siya sa old site ng University of Santo Tomas. At ang building na ito ang site ng Santo Tomas. Ngayon, nahanapin na lang natin yung marker. Which is right, if I'm not mistaken, right here. Boom! Isa sa mga magagandang achievement dito ni Luna is nung nagkaroon siya ng doctorate noong 1893, kung saan nagkaroon siya ng scientific treatise on malaria. Since ang malaria ay rampant pa rin naman kahit hanggang ngayon, rampant siya sa mga tropical countries like the Philippines. Nagpunta siya sa Belgium at saka sa France para magtrabaho bilang assistant sa Pasteur Institute. Kinomission siya ng Spanish government para mag-aral pa tungkol sa mga tropical at saka communicable diseases. Tapos, nung bumalik siya dito sa Pilipinas, he would become the chief chemist of the Municipal Laboratory of Manila. So, hindi lang siya matapang, matalino pa siya. So, pagkatapos mag-aral ni Antonio Luna sa Ateneo, dito siya nag-aral. Dito sa Colegio de Santo Tomas, which is now yung University of Santo Tomas. Ito yung old campus niya na ngayon ay BF Condominium Building na dito sa Intramuros. So, kung gusto nyo itong puntahan, dito lang siya sa may baba ng bagong bridge sa Binondo. And as you can see, ito yung Plaza España, and nandun yung Plaza Santo Tomas. So, since pinuntahan na natin yung dalawang eskwelahan kung saan nag-aaral si Antonio Luna, now hanapin naman natin kung saan siya lumaki at pinanganak dito sa Binondo. Now, tatawid lang tayo dun sa may kabila mula dito sa Intramuros, e nahanapin yun. So, mula dito sa Plaza España, diretso tayo, pupunta tayo dun sa part ng bagong Binondo Bridge papunta ng Binondo. Dahil tong part na to, ito yung galing Binondo papunta rito sa Intramuros. So, doon tayo pupunta. So, again, sa mga gustong pumunta, ito yung pinaka-landmark nyo. Ito yung old UST. Kasama niya yung, katapat niya yung Plaza España.
Mula dito, hanapin natin yung papasok doon sa bagong bridge. Naakyat ko naman to na noon. Banayad lang naman to, halos kayang-kaya. Kayang-kaya nyo to. Ganda. Kahon. Alright. Pero hindi tayo dito magpapapicture kasi pupunta natin yung last stop natin para sa Luna ride na to. Morning. Kahit pagod na. Pasabak tayo dun ah. Sarap pag wala talagang sasakyan. Alright. So hanapin natin yun. Medyo tago yun eh. Pero nandito lang yun. Ayun. Tayo sa bahay ng mga Luna. Nandito na tayo sa huling stop natin sa buhay ni Antonio Luna. Dito pinanganak si Antonio Luna noong October 29, 1866. Mula sa isang mayamang pamilya, dito daw sila lumaki kasama kanyang mga kapatid, lalo na ang kanyang kapatid na si Juan. As you can see, may marker dito ng National Historical Commission. Original pa rin siguro itong mga batong ito. To think na halos natupok ang buong Maynila noong panahon ng gigmaang pangdaigdig. Buhay pa rin ang bahay na to. Noong June 5, 1899, nagwakas ang buhay ng ating dakilang general sa Cabanatuan, Nueva Ecija.
sa kamay ng mga kapwa niya ating Pilipino. Hanggang ngayon hindi pa rin matukoy kung sino talaga ang may kasalanan. Marami nagsasabi na si General Emilio Aguinaldo ang nagpapatay kay Antonio. Ngunit ito'y kanya naman itinatanggi. Dahil at that time, si Antonio Luna ay ang ating bukod tanging general at ang pinuno ng ating armed forces. Nakakalungkot isipin na katulad ng nangyari sa katawan niya na hanggang ngayon ay hindi masabi kung saan ito nilibing. Gaya na lang rin siguro kay Bonifacio. At ang sad state ng bahay niya ay masasabi kong parang may connection. Dahil kung napabayaan kung saan siya ang bahay, kung saan siya pinanganak, wala rin makapagtukoy kung nasaan ang kanyang mga labi. Ang buhay ng ating general sa ngayon ay fresh pa rin ng alaala ng general sa pamamagitan ng pelikulang General Luna. At gaya na rin ng naitanong sa palabas na yon, bayan o sarili, mamili ka. Sa panahon na ngayon, mas mahalagang ipamulat natin sa ating kabataan na ang bayan ay hindi magsusurvive kung hindi tutulungan ang kanyang mga mamamayan. At mula rito sa bahay ng mga Luna, maraming salamat sa pagsama sa ating Luna Loop. Naway mayroon kayong natutunan. At samahan nyo ulit sa mga susunod pa nating adventures. Hahanapin natin yung mga iba't ibang historical places dito sa Maynila at maging sa Karatig Pook na rin. Upang pakita na sa pagbibisikleta, meron din tayong pwedeng matutunan aside sa mga lugar na pwede nating puntahan. At mula dito sa bahay ng mga Luna, maraming salamat sa pagsama sa aking pagpadyak. Samahan nyo ako ulit sa mga susunod nating padyak, kaalaman, kasaysayan. Ako po si Jason na nagsasabi na marami pang bagay na maganda sa ating bayan na dapat nating ipagmalaki. At marami pang kasaysayan na dapat nating malaman. Samahan nyo ako ulit sa susunod. Paalam.